Senado. Di naman yung patong-patong na problema, mas lumigat dahil sa maling sistema. Maraming salamat, Kuya Bayani. Ma'am Ay, maraming salamat. Nakakagimbal po ang kapal ng tao sa Gimbal, Iloilo. Ako po ay humarap sa inyo ngayon sapagkat marami po ang nagsasabi na iniwan ko na raw po ang Uniteam. Hindi po totoo yun. Ako po ay nag-withdraw bilang kandidato sa pagka-senador. Ngunit ako po ay tuloy-tuloy at nananatiling supporter ng BBM Sara Uniteam. Kasi po magmula nung ako'y sumama sa tropang ito at marami na rin po kaming mga lugar na napuntahan, araw-araw po na pagtitibay yung sinasabi palagi ni Marites. Ngayon lang tumama si Marites. Ano po ang sabi niya? 6 na araw na lang. Huwag na kayong mainip. Wala nang kaduda-duda. Gigising tayo sa isang umaga. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos. Yan po ang sinabi ni Marites. Ganon din sinabi niya, wala na ring kawala. Mag-away-away man ang kalaban. Wala na ring kaduda-duda. Ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay iisa lang at iisang babae lang, Inday Sara Duterte. Mga kababayan, bakit ko po sinusuportahan ng Uniteam? Hanggang matapos ang halalan, walang iwanan. Ang totoo po, walang tulugan. Walang tulugan, ipanalo na natin ito. Dahil sa Uniteam, 2 bagay po ang aking nakilala. Una, ang Uniteam lamang po ang nangako na ipagpapatuloy ang programa ng Duterte administration. Sa ibang tropa po, walang nagsabi niyan. Pangalawa, ang programa ng Uniteam ay nakasalig sa kilusan at diwa ng pagkakaisa. Yun po ang kailangan ng ating bansa. Wala pa po akong nakitang bansa sa daigdig na nagtagumpay at umunlad nang hindi sila nagkaisa. Alam po ninyo, yung ibang tropa, kagaya ng sinabi ng aking mga kasama ngayon, palagi na lang nag-iintriga. Gusto nila away-away, gusto nila kampi-kampi, gusto nila watak-watak ang Pilipino. Hindi po pwedeng mangyari yon sapagkat napakahirap ng dadaan ang problema ng ating bansa. Ang kailangan ay pagkakaisa. Ang gusto nila, makipagdebate pa si BBM. Akala mo naman napakarunong nila sa debate. Napakarami pong magagaling na abogado ng Uniteam. Magagaling lahat sa debate ang abogado ng Uniteam. Pero wag na sila. Kay Jingo Estrada lang, kakain ng alikabok lahat yan eh. Mga kababayan, alam po ninyo, merong isang grupo ng kadalagahan. Pumupunta sa mga bahay-bahay at nangangampanya. Nagsumbong po sa akin ang isang kaibigan ko na retired teacher. Pinuntahan ng ilang kadalagahan. Ang sabi po nila, Lolo, kami po ay nagpunta sa inyo para i-educate namin kayo tungkol sa pangyayari sa EDSA at kung anong tao ang mga Marcoses. Sabi nung matanda, mga iha, ako ba i-educate ninyo? Baka hindi nyo alam yung ininom kong tubig, kaya ko kayong lunurin.
Alam ba ninyo anong sinabi niya sa kanila? Umupo kayo, kayo ang aking i-educate. Ang sabi niya, EDSA is a historical anomaly. Ang EDSA kanya ay isang mapanlinlang na tagpo ng ating kasaysayan. Ito ay isang huwad na alamat na inimbento ng mga kabulastugan, ng mga mangmang na nagsipamuno ng Yellow Ribbon. Nagtaka yung mga kababaihan, sabi niya. Bakit niyo po nasabi yun? Sabi nung matanda, hindi ba ninyo alam na 2 Aquino ang naging pangulo ng ating bansa? At nung sila'y maging pangulo ng ating bansa, hindi ba nila naalaman kung sino ang nagpapatay kay Benigno Aquino Jr.? Alam nila kung sino. Hindi si Pangulong Marcos. Hindi si Imelda Marcos. Lalong-lalo nang hindi si BBM. Pero bakit ayaw nilang sabihin, bakit ayaw nilang isiwalat sa buong mamamayang Pilipino? Dahil gusto nilang manatili sa kaisipan ng mamamayang Pilipino na masama si Marcos. Hindi po totoo yan. Ano pang sabi ng matanda sa kanila? Ngayon tingnan ninyo, ano ang sinabi ng isang ulyanin na ex-justice ng Korte Suprema? Kailangan daw magbayad si Bongbong ng 200 billion pesos sa deficiency estate tax. Parang hindi niya naintindihan saan nanggaling yung 200 billion deficiency estate tax. Hindi ba niya alam na sa batas ng BIR hindi po pwede na ikaw ay kumatang isip? Hindi ka pwedeng mag-imbento. Ang inisyo po na deficiency tax ng BIR in 1991 sa estate ni Pangulong Marcos ay 23 billion. Ngunit hindi nila sinasabi sa inyo na ang 23 billion na ito ay halos bayad na. Bakit po? Ayaw nilang sabihin sa inyo na in 1993, yun pong mga properties ng estate ni Pangulong Marcos were subjected to levy. Yun po yung summary proceedings. Ang tawag po doon ay levy. Sa makatwid, como hindi na po pinrotesta ng Marcos family, ang nangyari po, lahat ng mga properties na nilevy ng gobyerno were forfeited in favor of the government. Ano po ang ibig sabihin nun? Halos bayad na po yun. Halos wala nang dapat bayaran. Pero bakit po nila ginagawa ito? Sapagkat gusto nilang sirain ang imahe ng Pangulong Marcos at manatili sa isipan ng Pilipino na bida si Benigno Aquino Jr. at kontrabida si Pangulong Marcos. Mali po yun, mga kababayan. Walang isa man sa kanila ang nagsasabi nito. Pagkatapos sabi nung matanda, o ano ngayon mga iha? Ano yun ang gagawin ninyo ngayong nalaman po ninyo ito? Alam po yung sinabi ng mga dalaga, Lolo, ang iboboto na lang namin ay si BBM at saka si Sara. Salamat po at kami na-educate ninyo. Tama po yung matanda, mga kababayan. Kailangan po natin si BBM at saka si Sara. Kagaya po na sinabi ko kanina, napakahirap ng ating bansa. Bumagsak po ang ating ekonomiya dahil sa pandemya. Ang pinaka-importanting gawin natin ngayon, magtulong-tulong tayo para itaas natin, para paunlarin natin, payabungin natin ang ating ekonomiya. Sapagkat kapag hindi natin nagawa ito, anumang pangako ng libreng gamot, ng pagtaas ng sweldo, mahirap pong mangyari ito. Pangako ng lahat, hindi mangyayari kung ang ating ekonomiya ay mananatiling bagsak. Kailangan po ang BBM at Sara at kailangan po ang lahat ng senador ng UNITIM. Sapagkat kapag hindi po ninyo binuto lahat ang senador ng UNITIM, magiging mabagal, hindi po tuloy-tuloy ang pangunlad ng ating bansa. Hindi po yun ang gusto natin. Alam ko po, sabi nga nila Regadon, matatalino ang mga taga-Iloilo, lalo-lalo na po yung mga taga-Gimbal. Ipakita po natin ang katalinuhan natin
sapagkat dapat nating mahalin ang ating bansa. Ang pagkakaisa po ang pinaka-importanting gawin natin. At ang pagkakaisang yan ay masusukat lamang po. Kayo mismo, masusukat ninyo kung gaano nyo kamahal ang inyong bansa. Pinag-usapan po namin sa unit team para po mabilis nating mapalago, mapayabong ekonomiya. Ibababa po natin ang presyo, singil ng kuryente sa ating bansa. Ito po ang kailangan sapagkat kapag ito'y naibaba natin, dadami po ang negosyong papasok sa bansa. Dadami ang paggawaan. Magkakaroon po ng maraming trabaho, maraming produkto, magkakaroon ng kompetisyon, bababa ang presyo ng bilihin, maiibsan ang kahirapan ng ating mga mamamayan. Ito po ang kailangan nating gawin. Mga kababayan, ako po yumaharap sa inyo. Hindi na bilang kandidato, kundi bilang tagapagsalita at supporter ng unit team. Sapagkat kagaya ninyo, isa po ako sa nagmamahal sa ating bansa. Ang unit team lamang po magtataguyod ng tunay na pagkakaisa at pagunlad ng ating bansa. Mga kababayan, ipagpatuloy po natin ito at hanggat maaari, wala pong iwanan at walang tulugan. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtatyaga at sa panahong ibinigay nyo sa amin. Salamat po at mabuhay tayong lahat.